Good evening, everyone, and no, this is Dukdel once again, and this time we are going to continue the part two of our video presentation as regards to writing of literature and studies. So previously we discussed how to craft or how to make review of literature. So this time our primary focus is the making of related studies. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to writing research and business or education, you will always be updated. So this time, let us now have the discussion or a tutorial on how to make your review of or related studies. So as what I have told you during our previous video, the difference between a literature and a study is ang study meron siyang abstract. So ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo doon sa Google Scholar, no? Pupunta tayo sa Google Scholar. Okay, kasi lahat ng mga articles, journals na makikita natin sa Google Scholar is merong abstract. No? So meaning to say, ito ay mga related study. So now, our focus is customer satisfaction. Okay, customer preferences, preferences and satisfaction. Okay, so lagyan natin ng Philippines kasi you still need to group your related studies kung ito ba ay foreign o kung ito ba ay local. Okay, so lagyan natin ng Philippines. Katulad din ito sa gawa natin, pag-search natin ng related literature 2024. Okay, para we will be given related studies in 2024 and it talks about customer preferences and customer satisfaction. Okay, so for example, maghanap tayo dito ng PDF na may abstract. Okay. So, ito, Delivering Innovation and Customer Loyalty in the Bank. So, dito, we don't need to copy everything in the abstract. No, we don't need to copy everything in the abstract. Ang hahanapin lang natin, it could be the findings, it could be the recommendations, it could be the result, and what else, findings, conclusion, recommendation, or the result of the study. So now, if you try to look at this, ang abstract, siya yung brief version ng kabuuan ng study. Makikita natin dito yung objectives, yung design na ginamit, yung mga respondents, instrument, statistical treatment or statistical tools used during treating the data. So here, ang ating gagawin, maghanap lang tayo ng findings, conclusion. So dito the findings, meron ding in conclusion, and then meron din siyang a care recommendation. So, ang gagawin lang natin is this. For example, kukunin natin itong finding. The findings decisively hanggang dito sa, so kunin natin ito lahat. Okay. And then, kukopyahin natin and then punta tayo doon sa
punta tayo doon sa word copy. Okay. So, justify, dapat 12, and then, dapat Arial, and then dapat double space. Okay. So, now, we have now the finding. So, ang gagawin na lang natin is, i-cite natin kung sino yung author. Okay, so, balik tayo doon sa uh, list of titles. So dito, madali lang, hindi ito katulad ng literature kasi kailangan mo ng manual. No, dito, ang yung gagawin, nakita nyo itong parang quotation mark, no? Na malapit sa site at saka sa save, nasa gitna siya. So just only click this and then you will be given the citation. So merong MLA, merong APA, merong Chicago, merong Harvard, saka merong Vancouver. So, yung gagawin natin is, kunin natin yung APA kasi ito yung gamit natin. So, ang ating gagawin, okay, references, dapat makuha natin yun kasi, no, mahirap po maghanap ng mga references kung makakaligtaan natin silang hanapin. So, ito yung parati nating pakatandaan na lahat ng pag nagkuha tayo rather doon sa Google Scholar, dapat kukunin agad natin ang kanyang reference. Okay. So, dito, pwede natin siyang ilagay dito sa Penya, no? Pwede natin, okay. In the study of Penya 2024. Okay. Okay, in the study of Pena 2024, found out that, okay, no? Found out that both employees and customers uniformly, okay. So, ganyan. Okay, no? So, and then we have to indent. So, tandaan ninyo, sa abstract, when you are going to get a detail there, after the citation, dapat ang kasunod dyan ay verb, no? And then dapat, kasi tapos naman yung study, it must be in the past tense. Okay. So, for example, no? For example, hanggang dyan lang yan, no? Hanggang dyan. And then, this is too short to be a paragraph, di ba? Too short to be a paragraph. So, yung gagawin ninyo, maghanap na naman kayo ng isa, no? For example, this one. And then, kunin na lang natin agad ang citation. And then, okay. So, dito dapat, pag nagkuha kayo, dapat arrange na in an alphabetical order para mamaya pagkatapos, all you have to do is, ang gagawin na lang ninyo ay i-align siya sa APA format na open hang. Okay, so for example, we will open this. No? Open natin to. And then yan, meron siyang abstract. No? So, hahanapin natin yung, okay, the study provides additional evidence. Okay, yan. So, yan, kopyahin. And then, ang gagawin natin, we are going to add it here. No? I-add natin. Okay. So, di ba madali lang yung research? Hindi talaga siya mahirap. No? Nasa isip nyo lang naman talaga yung hirap. No? Okay, pero dapat kasi hindi rin maganda na tuloy-tuloy yan. Okay, i-cite natin si Alagano and then et al. Kasi sa 7th edition, dati sa 6th edition, you have to mention first the authors. And then, in the succeeding references, you are going to copy the first name and follow it with the phrase et al. Pero sa 7th edition, pwede na po tayong makapag et al agad. It, and then al, period, and then kailan ito? 2024. Okay.
2024. So, lagyan lang natin siya. Pwede natin siya lagyan ng connectives. Okay, over. Okay, Alagano et al. Okay, tanggalin natin yung the study and then provided an additional evidence. Okay, so kung ating titingnan dito, no, um, this could be now considered as paragraph or it's up to you kung dadagdagan mo pa yan, no, dadagdagan mo pa yan, nasa sayo na iyan, pero dapat tandaan na hindi dapat kopyahin lahat ang abstract. Hanapin lang yung kailangan at pagtagpi-tagpiin doon sa iyong related studies na section and then para maging continuous yung thought, the idea of your paragraph, of your sentences, no? Ang gagawin mo lang, you could be able to use connectives, no? Yung mga moreover, however, furthermore, on the other hand, nevertheless, kung kabaligtaran, on the contrary, so mga ganong bagay. So madali lang talaga. And then, okay, so ang gagawin na lang natin, so dapat ito ay naka-open hang. So, lagay nyo lang ang cursor sa second line and then dito sa parang timer sa ibabaw, pindutin nyo yan and then hilain nyo siya papunta sa kaliwa, no? Kaliwa, kanan. Okay. And then, okay, dahil naka-format na yung pinakauna, pwede na lang kayong mag-backspace and then enter. So, automatically, yung iyong references ay naka-open hang na at naka-adhere na siya doon sa APA format. Okay, so kung meron kayong mga tanong, itanong nyo lang dyan sa ating chat box or sa ating chat section para pwede natin siyang masagot and in as much as possible magawa natin siya ng video. So, sana marami na kayong natutunan, no, sa paggawa ng literatura at kaugnay na pag-aaral sa pagsulat ninyo ng pananaliksik or research. So magandang gabi sa lahat at maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli at stay safe everyone.